Hello mga ka-legit Davercads! Finally, Joey De Leon abay nagbigay na ng kanyang saloobin patungkol sa mga issue at ganito niya dinaan yung kanyang mga sinasabi, no? At ito po ay sapul dun sa Kapamilya Channel. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit the all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating updates. At ngayong araw nga pag-usapan natin ito, no, bago po tayo magpatuloy, of course, nais ko magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Davercads po natin dito po sa ating channel. Thank you so much for always keep watching and trusting this channel. And now, let's talk about our topic for today's video, kung saan nasa hot seat pa rin nga ito pong si Mr. Joey De Leon patungkol po sa issue na nagkumalat sa news online at sa lahat na kung saan nakarating na nga ito sa Senado at nakarating na rin po ito sa MTRCB. So, kung napanood nyo po yung mga latest updates po natin kung saan sumulat nga po ang pamunuan ng EAT sa MTRCB asking for apology dun po sa kanila pong nanagawang insidente dito nang hindi sinasadya at kung saan ay nagbahayag nga, no, dahil kino-call out po kasi lagi si Joey De Leon patungkol dito. Parang sinasabi ng lahat na parang kailangan daw si Joey De Leon mismo ang humarap, si Master Henyo mismo ang humarap sa publiko para po magsalita at mag-apology, no? So dahil po dito ay dinaan nga ni Sir JDL or ni Joey De Leon ang kanyang pahayag, no, sa pamamagitan ng isang tula sa kanyang Instagram. Alam naman natin na ganito po talaga si Sir Joey De Leon At alam natin na komedyante siya, no? Marami po talagang mga bagay na minsan idinadaan niya sa joke. Tapos biglang dahil nga sa mga pagputok na mga issue ngayon na patungkol po dito kay Vice Ganda, yung icing incident. Tapos po ngayon nasundan naman ng ito pong yung issue po tungkol kay Tito Sen tsaka kay Miss Helen Gamboa. Actually, nagbibiro lang din yun kaso nga lang masyado lang binibig deal ng ilan. So, ito po yung kanyang sinabi. Joey De Leon at ang poet nyo, ayon kay Michael Bitoy GMA, isinatula ng ang poet nyo. Sabi niya, mahirap na ngayon magpatawa, mahirap na ngayon namumuna. Marami na ngayong namumuna. Tingin nila mas magaling sila. Sila ang dapat narito pala. Ano ang tawag sa kanila? Kung sa lugar mo ang tagal mo na, mas kwela sila palagay nila. Ayun, inggitero't inggitera. So ganito po ibinigay ni Sir or Master Henry Joey De Leon yung kanya pong saloobin So sa isang news online naman ay ito po pinuna naman ng ilan, no. Sabi diyan, may ginawang tula si Joey De Leon base sa mga sinabi ni Michael B na nagiging mahirap na ngayon para sa mga komedyante ang magpatawa. Ginawang tula ni Henyo Master Joey De Leon ang naging payag kamakailan ni Michael V tungkol sa komedya. Sa ginanap na 3rd Philippine Film Industry Month nitong nakaraang Biyernes, September 29, isa si Michael B sa mga komedyanteng binigyan ng pagkilala. Sa kanyang speech, pinuntahan ni Bitoy na mas mahirap na ngayong magpatawa, no? Ito pong sasabihin ko, I'm sure maraming kapwa ko komedyante ang makaka-relate, ani ni Michael. Every year, every generation po, nagiging mahirap magpatawa. We get more and more restriction when it comes to making jokes and punchline. Nowadays, hindi ka na pwedeng mag-joke tungkol sa superhero ng African American na bading na suicidal na pulis na may kapansanan. Ayon kay Michael B, ginawan ito ng tula ni Joey ng kanyang epinost. So, kanina po, binasa ko sa inyo. Ito naman po yung Ad Kapamilya Channel kung saan siya po yung isa sa mga pumuna dito po kay Master Henry Joey De Leon. Patungkol po, kasi tingnan nyo po yung niya, yung kanyang Twitter account, yung X account niya. Ito po ay pag-aari ng ABS. Sabi niya, hindi daw siya affiliated ng ABS-CBN. Pero, kakamping siya. Diba? So, halatang halata. Si Joey ay naharap ngayon sa malaking issue dahil sa kanyang lubid joke sa Gimme 5 segment ng EAT tungkol sa mga bagay na isinasabit sa leeg. Itinuturing ng mga netizen na insensitive ang pagbanggit ni Joey sa lubid dahil umano sa mga suicidal na tao.
So dahil po diyan ito nga yung ilan sa mga sinasabi nila. Even si Vice Ganda nga din sa kanilang show ay talagang nagpahayag din siya na sa panahon nga daw ngayon medyo mahirap na nga raw magpatawa kasi nga parang any moment talagang may sisita sa'yo. 'Di ba? Katulad po nung nangyari din kay Jose Manalo na si Jose for the longest time ganun talaga pero dahil po pinupuna na rin ng mga magagaling na tao, 'di ba? Na parang feeling nila pag sinabi nila 'yon, isisikat sila. Katulad po ng sinabi nitong si Mr. Jose Manalo or Mayor Jose Manalo sa kanilang segment sa Sugod Bahay nung sinabi niya na blackout daw. Itong si the African host na or Nigerian host na si Mr. Zombie, no, na talagang si Zombie nga hindi nag-react patungkol dun sa issue na yun, dun po sa biro na yun, natawa pa nga siya Pero yung mga taong nasa likod or mga taong nanonood na hindi naman talaga legit, no, na taga-subaybay nila. Yun talaga yung maingay sa social media at kino-call out na naman yung attention ng MTRCB, which is bagay naman na nagsalita si Zombie na wala naman daw nasaktan o hindi daw siya nasaktan sa pagbanggit na yun. Totoo naman daw, no? At anyways, bago tayo magtapos, syempre, nais ko po munang basahin ang ilan sa mga komento ninyo or pahayag patungkol po sa last update natin. Sabi po ni Ma'am Normita Heradura, todo effort sila kung ano-ano ang naiisip na costume nila. Makapagpatawa lang kaso hindi nakakatawa mukha silang katawa-tawa na walang kakwenta-kwenta. Parang carnival sa piyesta Susmiyo. Samantalang ang EAT simple at natural lang sila pero nakaka-good vibes at enjoyable panoorin. Hays nako, tigil nyo na yung show na yun. Tigil nyo na yung show nyo, ha ha ha, sabi ni Ma'am Normita. Which is very true, no? Kasi dito po, pag pinanood natin yung E18, hindi naman talaga sila kailangan mag-costume, hindi nila kailangan na parang buwis buhay kung magpatawa, 'di ba? So, chill lang sila, pero talagang mas marami pa rin talaga ang talagang legit na kasi sila na komedyante talaga Sabi ni Ethel Bergonya, masusurprise pa rin yan Lahat dahil unang first appearance yan ni Andres at hindi natin alam kung paano siya palalabasin sa EAT para ipakilala. True naman. Maaring may element of surprise pa rin pero mas masusurprise sana kung hindi mo na binanggit sa publiko, 'di ba? Yan tuloy every bagay kung tutuusin po, maganda rin 'yon kasi inaabangan talaga ng todo kung kailan siya ilalabas, 'di ba? Sabi ni Milgo, Ate Artista Life, halatang hindi ka nanonood ng Eat Bulaga kasi hindi mo alam kung bakit nag-iba ang anyo ni Buboy. Nag-iba ng anyo si Buboy kanina kasi penalty 'yon sa pagkatalo ng grupo nila sa games. Kasama kasi sa grupo ni Paulo si Buboy na natalo sa games sila at ang parusa ay magsuot ng headdress. Ayun, yun po yung isa sa mga pasensya na po, hindi po talaga ako nanonood ng tape bulagta So kaya hindi ko po talaga alam kung ano po yung pangyayari dun, kung bakit nag-iba yung itsura niya kasi 'di ba ang talagang costume niya is siya, Prinsipe Sedi, 'di ba? Ang prinsipeng dugyot, 'yun ang sabi niya sa sarili niya. Sabi ni Spiral 0814, I think pag school vacation sila nagkakaroon sa mga pambatang segment. Ayaw kasi nila na absent ang bata kahit noon nasa kabila pa sila pag school vacation sa mga bata. True. 'Di ba nung mga Little Miss Philippines sila, hindi talaga nila tinataon niya na school days. Lagi po talagang ginagawa po nila yan kapag po walang pasok ang mga bata kasi marami na po rin naghahanap ng pambatang segment. Kasi nga, dito po sa generic o dito po sa tape bulagta, meron po silang Little Miss Philippines, no? Ginamit na nila yung na yon, trademark na yon. Tapos, dito naman po sa Showtime is yung kanila pong Batang Isip, no? Isip Bata. Ano ba yung Batang Isip ba? Isip Bata. Tapos, meron din po silang Little Miss You, no? So, yun po yung magkakatapat. Pero, dito po kung mapapansin nyo sa EAT, wala po sila niyan kasi ayaw nila na magiging dahilan yun para umabsent ang bata. So, sabi naman po ni Lani Roma, magiging surprise din ang pagpasok ni Andres sa EAT dahil maraming tao na gustong makita sa noontime show ang uniko iha ni Aga. True, uniko iho ni Aga Mulak. Ayun. So, totoo naman kasi may mga interviews po na lumalabas ngayon itong si Mr. Andres Mulak at talagang marami po talagang nag-aantay, no?
sa kanyang paglabas po talaga totally dito po sa show ng EAT. And he's very happy na marami na po siya mga fans, hindi pa man po siya lumalabas ng tuluyan sa Free TV, but still, ang dami na po nag-aantay sa kanya sa showbiz. So anyways, maraming salamat po sa inyong panonood. Please don't forget to like and subscribe, and please follow me on my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.